Inimbitahan ako ng ex-boyfriend ko sa kanyang kasal para ipakita ang mayamang fiancé niya. Pero ang kadate ko ang nagpaikot ng lahat sa hindi inaasahang paraan. Ako si Dylan, 30 taong gulang, lalaki, at ako naman si pangalan ng babae, 22 taong gulang. Nagkakilala kami habang pareho kaming nagtatrabaho part-time sa Starbucks. Noong panahong iyon, ako ay nasa kolehiyo pa at nag-iipon para makaalis na sa bahay ng mga magulang ko habang siya naman ay nagbabayad pa ng kanyang mga student loan. Ang mga magulang niya ay may maraming utang dahil sa pagsusugal at hindi siya matulungan sa pinansyal na aspeto. Noong una, naging malapit kami sa isa't isa dahil sa mga kwento tungkol sa aming pamilya. Pero kalaunan ay napagtanto naming tunay naming gusto ang oras na magkasama kami. Pagkalipas ng 2 taon, nakaipon na ako ng sapat para makalipat at mamuhay mag-isa. Si Dylan naman ay patuloy na nahihirapan sa kanyang utang at hindi pa rin makaalis sa bahay ng mga magulang niya. Kaya inalok ko siyang tumira na lang sa akin. Dahil sa dami ng utang niya, hindi niya kayang bayaran ang kalahati ng renta. Kaya ako na ang sumalo ng 80% at siya ang bahalang magbayad ng natitirang 20%. Bukod sa renta, patas kaming naghahati sa bayarin sa kuryente, tubig at iba pa. Magkaiba kami ng trabaho. Siya ay hands-on at kailangang palaging nasa site ng trabaho habang ako naman ay nasa corporate at pwedeng magtrabaho mula sa bahay. Hindi istrikto ang boss ko basta natatapos ko ang mga targets ko. Dahil sa schedule niya, madalas siyang hindi nakakatulong sa bahay, kaya ako ang gumagawa ng lahat. Paglilinis, paglalaba, pagluluto at paghuhugas ng pinggan. Hindi ko naman ito ininda dahil alam kong pagod din siya. Pero nakiusap ako sa kanya na siya na ang maglabas ng basura, lalo na't siya naman ang huling kumakain. Sa kasamaang palad, palagi niya itong nakakalimutan at ako pa rin ang naglalabas ng basura tuwing umaga. May isang beses, weekend yon at kailangan kong pumasok sa trabaho. Pag uwi ko, gulo-gulo ang bahay, sobrang kalat ng kusina, tambak ang hugasin, kalat ang mga balot ng pagkain at tsokolate at hindi pa rin nailabas ang basura. Pagod na pagod ako at gusto ko sanang magpahinga pero hindi ko magawa dahil sa kalat. Nilinis ko ang buong bahay mag-isa. Pag-uwi ni Dylan, niyakap niya lang ako at sinabing na-miss niya ako pero hindi niya napansin ang linis ng bahay. Naupo agad siya para manood ng game sa TV. Doon ako napuno ng sama ng loob at napaiyak. Hindi ko alam kung dahil sa pagod, puyat, o sa kakulangan niya ng pagpapahalaga sa akin. Nang tanungin niya kung okay lang ako, sinabi kong oo at nagkunwaring matutulog na lang ako. Pero bago ako umakyat, pinaalala ko ulit sa kanya na ilabas ang basura. Tumango lang siya. Kinabukasan naroon pa rin ang basura. Nang bumaba siya sa kusina at nagtanong kung may almusal, doon na ako napuno. Sinabi ko sa kanyang siya na ang magluto kung gusto niyang kumain. Sinabi niyang, ang bastos ko raw kaya sinimulan ko siyang sigawan at sinabi kong wala siyang silbi sa bahay. Nagkunwaring wala siyang kasalanan at sinabing, wag akong OA. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya man lang mailabas ang basura. Sagot niya, nakakalimutan niya. Tinanong ko rin kung ano bang ginagawa niya sa bahay bukod sa umuwi at manood ng TV habang umiinom ng beer. Sabi niya, pagod siya sa trabaho at kailangan din niya ng oras para magpahinga. Ay sinabi kong, tama naman yun, kailangan niya ng pahinga. Pero paano naman ako? Pagkatapos ng trabaho, ako ang nagluluto para sa amin, naglilinis, naglalaba, nag-aayos ng damit niya, at ang tanging hinihingi ko lang ay ilabas niya ang basura. Sinabi ni Dylan na hindi niya naman ako inutusan na gawin lahat ng iyon.
Dagdag pa niya, dahil girlfriend ako, dapat intindihin ko siya at tulungan. Ay, nag-justify pa siya na ginagawa rin naman ito ng nanay niya para sa tatay niya. Doon ako lalo nagalit. Napagtanto kong pinapabayaan kong tapakan niya ako kahit hindi pa kami kasal. Tiningnan ko siya ng diretso at sinabi kong hindi ko na siya tutulungan sa mga gawaing bahay. Hindi ako nanay niya at pantay kami. Sinabi ko sa kanyang siya na ang bahalang magluto, maglaba, magplantsa ng damit, maglabas ng basura at maglinis ng sarili niyang kalat. Nagulat siya at nagprotesta, pero pinatigil ko siya. Idinagdag ko rin na kailangan niyang magbayad ng 50% ng renta o kung hindi ay umalis na lang siya. Gulat na gulat si Dylan at tinanong kung saan galing yon. Sinabi kong pagod na akong magpakahirap para sa kanya at wala man lang akong nararamdamang pagpapahalaga. May gusto pa siyang sabihin pero umalis na ako dahil late na ako sa trabaho. Ito ang unang beses na nagtayo ako ng malinaw na hangganan sa buhay ko at hindi ako nagsisisi. Tinupad ko ang sinabi ko. Nililinis ko lang ang kalat ko, hindi kanya. Nakakatuwang panoorin siyang nagkukumahog, hanapin ang malinis niyang damit o plantsahin ang mga polo niya. Hindi pa rin niya nililinis ang mga pinggan o inilalabas ang basura. Akala niya ako ang gagawa. Pero hindi ko na ginawa kahit magsimula nang bumaho ang hugasin. Nagdesisyon akong kumain na lang sa mga take-out box para hindi ko na kailangang pumasok sa kusina. Nagdesisyon akong kumain mula sa mga take-out box para madali kong maitapon ang basura nang hindi pumapasok sa kusina. Ilang beses sinubukan ni Dylan na kausapin ako, iginiit niyang dapat akong maging mabuting partner at alagaan siya, pero nanatili akong matatag sa aking desisyon at hindi ako nagpadala sa kanyang mga hiling. Nang dumating ang panahon para magbayad ng renta, binayaran ko ang 50% sa landlord at sinabi ko sa kanya na si Dylan ang bahalang magbayad ng natitirang kalahati. Nagalit si Dylan at sinubukang makipagtalo sa akin, sigaw niya'y dapat daw ay 80% pa rin ang binabayaran ko tulad ng dati. Tumanggi ako. Okay? Ipinaalala ko sa kanya na hindi niya kailanman pinahalagahan ang mga sakripisyo ko. Kaya tapos na ako sa pagtulong sa kanya. Marami pa siyang dahilan pero sa huli napilitan din siyang bayaran ang bahagi niya sa renta. Sa buong panahong ito, hindi siya humingi ng tawad. Hindi niya kailanman sineryoso ang pag-uusap para sabihing pinagsisisihan niya ang hindi niya pagpapahalaga sa mga ginagawa ko. Nakakapanlumo dahil hindi man lang niya inamin na tama ako sa sitwasyon naming dalawa. Sa pagbalik tanaw, pinagsisisihan kong hindi ko agad nakita kung sino talaga siya. Tulad ng inaasahan, habang lumilipas ang mga buwan, lalo lang lumala ang mga away namin. Palagi niya akong sinisisi sa lahat at sinusubukang i-gaslight ako para bumalik ako sa dati kong paraan ng pag-aalaga sa kanya. Nang ma-promote ako sa trabaho, doon na tila tuluyang nasira si Dylan. Isa sa mga kaibigan naming pareho, nakatrabaho ko rin, ay malamang nagsabi sa kanya tungkol sa promotion ko. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pinakamasamang away sa buong relasyon namin. Umuwi siyang lasing, ginising ako at sinabing kailangan daw niya akong kausapin. May hangover pa siya mula sa pagdiriwang kasama ang mga kaibigan ko. Kaya sinabi kong bukas na lang kami mag-usap. Pero mapilit siya at sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Dahil sa pagkainis, umupo ako sa kama para matahimik siya at tinanong kung ano ba ang napakahalaga at ginising pa niya ako sa gitna ng gabi. Doon niya lasing na ikinuwento na may nakilala raw siyang babae sa trabaho. Kilala ko ang babaeng tinutukoy niya, si Bella. Nakita ko siya minsan sa isa sa mga office party ni Dylan kung saan isinama niya ako. Si Bella ay anak ng isang industrialist at halatang mayaman. Nagtatrabaho lang siya dahil pinipilit ng ama niyang magkaroon ng work experience. Patuloy ang kwento ni Dylan
na umiibig na raw siya kay Bella dahil real woman daw ito, hindi tulad ko. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Sa totoo lang, wala na akong pakialam. Alam kong patay na ang relasyon namin at halos parang mga roommate na lang kami. Habang nagsasalita pa siya tungkol sa relasyon nila, pinutol ko na siya. Sinabi kong hindi na ako interesado at masaya ako para sa kanya. Inalok ko siyang makipaghiwalay ng maayos at umalis na lang siya sa bahay sa lalong madaling panahon. Tumingin siya sa akin kunot noo at tinanong kung nagseselos ba ako kay Bella. Ngumiti ako at umiling. Sinabi kong natutuwa ako para sa kanya dahil sa wakas hindi ko na kailangang maramdaman ang guilt sa pakikipaghiwalay sa kanya. Biglang nag-iba ang tono niya. Nagalit siya at tinanong kung ang promotion ko ba sa trabaho ang dahilan ng kumpiyansa ko. Sinabi kong walang kinalaman ang promotion ko sa desisyong ito na napagtanto ko lang sa mga nagdaang buwan na hindi na kami compatible. Ipinaliwanag kong para na lang kaming magka-roommate at hindi na magkasintahan, kaya naiintindihan ko kung bakit siya naghahanap ng iba. Akala ko matutuwa siya sa sinabi ko, pero lalo siyang nagalit. Sinigawan niya ako at sinabing galit siya sa mga modernong babae tulad ko na ipinagmamalaki ang kanilang career. Ayon sa kanya, mas magaling daw si Bella dahil gusto lang nito magpakasal at magkaanak. Kahit sumisigaw siya, nanatili akong kalmado. Ipinaalala ko sa kanya na bawat babae ay may kanya-kanyang pangangailangan. Si Bella ay galing sa mayamang pamilya, kaya siguro hindi gaanong mahalaga sa kanya ang career. Pero ako, mahalaga sa akin ang trabaho ko. Sinabi ko rin na kung gusto niya ng babaeng katulad ni Bella, dapat siya na ang makipagrelasyon doon. Hiningi ko na rin na itigil na namin ang pagtatalo at sinabing pwede na siyang lumipat anumang oras. Nanlaki ang mga mata niya at tinanong kung paano ko raw mababayaran mag-isa ang renta. Ipinaliwanag kong may salary increase ako at kaya ko nang bayaran ang buong renta kahit wala akong kasama sa bahay. Nang marinig niya, yon nagsimula na naman siyang sumigaw, akusahan akong nagyayabang. Sinabi niyang mas mayaman si Bella, may sariling bahay pa na binili ng tatay niya para sa kanya. Paulit-ulit siyang sumisigaw na kailangan kong magbago at maging mas sunod-sunuran. Sa puntong ito, sinabi ko sa kanyang tumigil na siya. Pagod na akong makipagtalo sa gitna ng gabi. Sinabi kong hanggang katapusan ng buwan na lang siya sa bahay at sa ngayon, sa sofa na lang siya matutulog. Naririnig ko pa siyang nagrereklamo pero hindi ko na pinansin. Bumalik na lang ako sa pagtulog. Sa kabutihang palad, sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang mag-empake at unti-unting inililipat ang mga gamit niya. Nagsimula akong ma-excite sa ideyang magiging akin na ulit ang buong bahay. Ngunit sa kanyang huling gabi, pag-uwi ko, nagulat ako. Nandoon si Dylan at si Bella nakaupo sa aming sofa. Tiningnan ko siya, nagtataka at sinabi niya sa akin na dahil iyon na ang huling gabi niya sa bahay, gusto raw niyang ipakita kay Bella kung saan siya nakatira. Hindi ako makapaniwala sa kapal ng mukha niya. Hindi ako makapaniwala sa kapal ng mukha ni Dylan na dalhin ang ibang babae sa bahay na ito nang hindi man lang ako tinanong, alam naman niyang darating ako. Ayokong maging bastos kay Bella dahil alam kong wala naman siyang kasalanan dito, kaya hindi ako naging magaspang sa kanya bilang isang bisita. Magalang ko siyang binate pero laking gulat ko nang tiningnan niya ako nang may paghamak at hindi man lang ako binati pabalik. Hindi ko na lang ito dinamdam at nagpunta ako sa banyo para mag-ayos ng sarili. Makalipas ang ilang sandali, habang nagluluto ako ng pasta sa kusina para sa sarili ko, pumasok si Bella para kumuha ng tubig. Tumayo siya doon at pinanood lang ako ng matagal kaya medyo naasiwa ako. Tinanong ko siya kung may kailangan ba siya pero tiningnan lang niya akong muli na parang kinamumuhian ako. Ay nagpasya akong huwag na siyang pansinin at nagpatuloy sa pagluluto para makakain ako ng tahimik sa kwarto.
Pagkatapos kong kumain at pauwi na sana pabalik sa sala, narinig ko sina Dylan at Bella na nag-uusap. Narinig kong sinasabi ni Bella kay Dylan kung gaano siya kaswerte na nakalipat na siya ng mas maganda pagkatapos makipagrelasyon sa isang tulad ko. Napahinto ako sa pagkagulat, lalo na nang marinig kong tumawa si Dylan at sumang-ayon pa sa kanya. Tinanong pa ni Bella kung bakit niya raw ako minahal noon. Doon ko narinig ang isang bagay na lubusang nagdurog sa puso ko. Inamin ni Dylan na ginamit lang niya ako noon dahil sobrang bait ko raw at ako pa ang gumagastos tuwing lumalabas kami. Ako rin daw ang nagpapautang sa kanya nung college pa kami. Ibinunyag pa niyang ako ang nagbabayad ng mas malaking bahagi ng renta sa loob ng ilang taon. Kaya nakapag-save daw siya ng malaki. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Dati ay may hinala na ako na baka ginagamit niya ang kabaitan ko. Pero hindi ko naisip na ganun na pala katagal niya akong niloloko. Patuloy silang nag-uusap ni Bella at tila ba pinagtatawanan nila ang buong relasyon namin. Gusto ko nang maiyak dahil sa sobrang kahihiyan at sakit na naramdaman ko. Pero ayokong makita nila ako sa ganoong estado. Kaya tahimik akong bumalik sa taas at buong gabi akong umiiyak sa unan ko. Ang umagang malaya ako kinabukasan, paggising ko, wala na sila. Kinuha na ni Dylan ang huli niyang mga gamit at tuluyan ng lumipat. Tahimik akong naglakad-lakad sa bahay at doon ko na-realize, malaya na ako. Hindi ko maipaliwanag ang gaan ng pakiramdam. Sa wakas, wala na siya sa buhay at bahay ko. Napaluha ako sa tuwa, sumayaw pa sa sala at nagsimulang maglinis ng buong bahay para burahin ang kahit anong alaala niya. Sa mga sumunod na linggo, lubos kong na-enjoy ang pamumuhay ng mag-isa. Hindi ko na iniintindi ang mga sinabi nila tungkol sa akin. Lahat ay maayos na hanggang 2 buwan ang lumipas. Ang imbitasyon, isang araw sa trabaho, sinabi ng isa naming mutual friend na ikakasal na si Dylan kay Bella. Nabigla ako, masyadong mabilis lahat. Pinakita niya sa akin ang engagement photos nila at mukhang masaya talaga sila. May konting kurot akong naramdaman sa dibdib. Hindi dahil mahal ko pa si Dylan, kundi dahil sa lahat ng taon na ginamit niya ako. Pero alam ko rin sa sarili kong hindi ko kailanman magiging masaya sa kanya. Kaya tuwang-tuwa rin ako na may nahanap siyang taong babagay sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay ng gabing iyon, binuksan ko ang mailbox at laking gulat ko nang may nakita akong wedding invitation. Mula kina Dylan at Bella. Akala ko una ay baka aksidente lang o pakitang tao. Pero pagbukas ko ng card, may sulat sa sulok. Gusto kong pumunta ka sa kasal namin para makita mo ang marangyang buhay na magkakaroon kami ni Bella. Doon ko napagtanto, iniimbitan niya lang ako para ipagmayabang ang bagong buhay niya, ang mayamang partner at ang yaman na nakuha niya. Huminga ako ng malalim. Nagtaka ako kung bakit niya kailangang gawin ito. Samantalang ako naman ang nag-alaga sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang plano ng kaunting petty revenge. Lahat ng galit at inis na itinago ko, unti-unting bumalik. At doon ko naisip, oras na para makabawi ako kahit kaunti. Nag-RSVP ako ng yes at nilagyan ng +1. May plano na akong binubuo at determinado akong pagsisihan niya ang pag-imbita sa akin. Binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang mag-scroll sa social media ni Bella. Isa-isa kong sinuri ang mga lumang larawan niya. Sa awa ng tadhana, may nakita ako. 6 na buwan pa lang ang nakalilipas nang makipag-break si Bella sa ex-boyfriend niyang si Jake. Ang dami nilang litrato mula pa high school, ibig sabihin matagal silang naging magkasintahan. Nag-send ako ng friend request kay Jake mula sa personal kong profile. Nang i-accept niya, nag-message ako. Sa gulat ko, sumagot siya. Naging prangka ako, sinabi ko agad na ako ang ex ni Dylan at may plano akong imbitahan siyang +1 sa kasal
nina Dylan at Bella. Medyo nagulat siya at curious kung bakit ako nakipag-ugnayan. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Sa paglipas ng mga linggo, naging bukas si Jake sa akin. Inamin niyang ilang beses siyang niloko ni Bella at ang pinakahuli ay si Dylan mismo habang sila pa ni Bella ang magkarelasyon. Wala akong kaalam-alam dito. Sinabi pa niyang matagal nang mahilig si Bella sa mas matanda sa kanya, kaya hindi na siya nagtaka nang sabihin ni Bella na mahal na niya si Dylan kahit magka-relasyon pa sila. Sobrang sama raw ng naging breakup nila at binlock na niya ito sa lahat ng social media kahit pilit pa siyang kinukumbinsing maging magkaibigan na lang sila. Sa tono ng pananalita ni Jake, halatang may nararamdaman pa rin siya kay Bella. Ibinahagi ko rin sa kanya ang buong kwento ko. Kung paano ako ginamit ni Dylan, kung paano nila akong pinagtawanan, at kung gaano kababa ang trato nila sa akin. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Pagkatapos marinig ang lahat, tumango si Jake at sinabing, "Oo, sasama ako." Ang araw ng kasal at ang hindi inaasahang twist, excited ako sa ideya kung anong itsura ng mukha ni Dylan at Bella kapag nakita nila akong dumating sa kasal nila, kasama si Jake. At gaya ng inaasahan, nanlaki ang mga mata ni Dylan nang makita niya akong pumasok habang kasama si Jake. Siguradong nakilala niya agad na ex ni Bella si Jake. Hey, hindi namin siya pinansin at kunwaring hinanap lang ang aming upuan. Lumapit si Dylan sa akin at galit na bumulong. Tinatanong kung bakit ko raw kasama ang ex ni Bella. Ngumiti lang ako sa kanya. Alam niyang hindi siya pwedeng mag-eskandalo sa harap ng mga bisita, kaya wala siyang nagawa kundi bumalik sa harapan habang galit na galit ang tingin sa akin. Nang dumating na ang bride, lahat ay tumayo. Napakaganda ni Bella sa kanyang mahaba at puting wedding gown habang inaakay ng kanyang ama. Tahimik na tumakbo ang seremonya at nagtuloy kami sa reception. Pagdating ni Bella doon, iba na ang suot niya. Siguradong nagpalit ng damit. Hindi pa niya kami napapansin ni Jake pero nang makita niya kami na magkatabi, tumigil siya sa paglalakad. Tumingin siya kay Jake tapos sa akin halatang litong-lito. Tinanong niya si Jake kung anong ginagawa niya roon kasama ako. Ngumiti ako at sinabing, inimbitahan ko siya bilang bisita para suportahan ang kasal ninyo. Uminit ang mukha ni Bella sa galit at tinanong kung kami na raw ba ni Jake. Hindi sumagot si Jake dahil halatang absurd ang tanong na yon. Saka siya niyaya ni Jake na mag-usap sila ng pribado. Pumayag naman si Bella pero binigyan muna ako ng matalim na tingin bago sila umalis. Napansin kong tinititigan kami ni Dylan mula sa kinauupuan niya, halatang nag-aalalang may masamang mangyari pero wala siyang magawa. Tumuloy ang party. Lahat ay nag-e-enjoy. Pero lumipas ang isang oras, wala pa rin ang bride. Nag-umpisang magbulungan ang mga bisita. Nag-aalala na rin ang tatay ni Bella at pinasundan siya sa bridesmaid. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik ang bridesmaid na may hawak na papel at halos sumigaw sa harap ng lahat. Tumakas si Bella kasama ang ex-boyfriend niya. Tumahimik ang buong venue. Nabigla ang lahat. Binasa pa ng bridesmaid ang sulat kung saan inamin ni Bella na nang makita si Jake ay bumalik ang lahat ng damdamin niya rito at napagtanto niyang isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal kay Dylan. Gulat na gulat ang lahat. Si Dylan, para siyang natunaw sa kinatatayuan niya, iniwan at pinahiya sa harap ng mga taong inimbitahan niyang magdiwang ng tagumpay niya. Ako? Hindi ko inasahan yon. Totoo, dinala ko si Jake para lang pikunin si Dylan. Pero hindi ko talaga inaasahang mangyayari ito. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ni Jake. Pero mukhang matindi ang naging epekto. Humingi ng paumanhin ang mga magulang ni Bella at pinauwi na ang mga bisita. Samantalang si Dylan, dating nagyayabang, ngayon ay tulala at nag-iisa. Ang aftermath simula ng kasal,
may halo akong nararamdaman, konting guilt, pero hindi ko rin mapigilang makaramdam ng satisfaction. Yung araw na sana ay para sa paninira niya sa akin, naging araw ng pagkawasak niya. Marami ang nag-react sa post ko, may mga sumang-ayon at nagsabing tama lang ang ginawa ko, pero may ilan din na nagsabing sobra raw ako. Kaya lilinawin ko, hindi ko intensyon sirain ang kasal. Hindi ko rin kinausap si Jake para balikan niya si Bella. Gusto ko lang talaga maging petty. Siya ang nag-imbita sa akin para ipagyabang ang bagong buhay niya, kaya gusto ko lang ipakita na hindi niya ako kayang apihin. Update number 2. Mula kay Jake, nag-message si Jake sa akin kahapon. Mahaba ang text niya at sinabi niyang grateful siya na dinala ko siya sa kasal. Sinabi rin niya na sila ni Bella ang nagpunta sa supposed honeymoon ni Dylan. At kinausap na rin nila ang mga magulang ni Bella dahil nag-aalala ang mga ito. Okay? Nagplano rin kaming magkita para personal niyang ikwento sa akin ang lahat. Okay? Samantala, si Dylan, hindi siya tumitigil. Tinatawagan ako, pinapadalhan ng masasamang mensahe. Blina-blame ako sa nangyari sa kasal. Pero hindi ko siya sinasagot. Alam kong wala akong kinalaman sa pagtakbo ni Bella at Jake. Ang huling harapan. Ngayong araw, nagpunta si Dylan sa bahay ko. Alam niyang weekend at andito ako. Ayokong pagbuksan, pero hindi siya umaalis. Sigaw siya ng sigaw na kailangan daw niya akong makausap. Binuksan ko ang pinto, kaunti lang. Sinabi kong hindi siya pwedeng pumasok. Okay. Kaya kung may sasabihin siya, gawin niya sa labas. Doon, sa labas ng pintuan ko, sumabog siya sa galit. Sinira mo ang buhay ko, sabi niya. Nag-resign na ako sa trabaho ko dahil akala ko di ko na kailangang magtrabaho, mayaman naman si Bella. Tinanong niya ako, bakit mo dinala si Jake? Doon ako napikon. Tiningnan ko siya diretso sa mata at sinabi, narinig ko ang lahat ng sinabi niyo ni Bella nung gabing yon. Alam ko na ginamit mo lang ako. Alam ko na ako ang nagpasa ng renta natin, ng dates natin, ng lahat. Habang ikaw, tinatawanan mo lang ako. Natahimik siya, nanlaki ang mata. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Pero ikaw, wala kang respeto kahit kaunti. Pagharap sa katotohanan at ang huling update, sinabi ko kay Dylan na kahit noong niloko niya ako kasama si Bella, hindi ko siya pinahiya o siniraan. Wala akong ginawang paraan para sirain ang relasyon nila. Pero ang imbitahan pa niya ako sa kasal nila para ipagyabang ang buhay niya kasama ang mayamang partner, doon ako talaga nasuklam. Wala siyang karapatang puntahan ako at sigawan ako sa harap ng bahay ko. Hindi ako ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Bella. Si Bella ay may sariling isip. Siya ang pumiling iwan siya. Kaya kung galit siya, dapat sa kanya niya ibuhos yon. Pero biglang sumigaw si Dylan at sinabing hindi raw kasalanan niya na naging napaka-inosente ko at hindi ko nakita na ginagamit niya lang ako noon. At dahil doon, wala raw akong karapatang parusahan siya sa mga pagkakamali niya sa nakaraan. Napangisi na lang ako sa kawalang hiyaan ng sinabi niya. Tuloy-tuloy siyang nagsalita na si Bella raw ang magbabago sana ng buhay niya. Na siya raw ang everything na inaasam niya. Inamin pa niya na matagal na niyang pinaghihirapan i-flirt at akitin si Bella. Pero ako raw ang sumira sa lahat. Doon na ako nawalan ng gana. Sobrang nakakadiri na ng mga pinagsasabi niya, kaya sinabihan ko siyang umalis na sa property ko kundi tatawag ako ng pulis. Ang sagot niya, hindi mo kaya. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at nagdial sa harap niya. Ayon, umatras siya agad. Bigla siyang naging mahinahon, sinabing, huwag akong OA at aalis na raw siya. Sinara ko ang pinto at ipinangako sa sarili ko. Iyon na ang huling beses na makikita ko si Dylan. Simula noon, binlock ko siya sa lahat. Sinabihan ko rin ang pamilya ko sa nangyari. Magpapalit ako ng lock sa bahay at magpapakabit ng camera sa pintuan. Just in case bumalik pa siya, may ebidensya na ako para sa reklamo. Update number 3,
Isang buwan pagkatapos busy ako sa work, kaya ngayon lang ulit ako nakapag-update sa mga nagtatanong kung nagkita pa ba kami ni Jake. Oo, nag-aya siya ng lunch last week, handang makipag-usap. Pagdating ko sa venue, may sorpresa. Nandoon si Bella, nag-expect akong may away na naman, pero hindi. Ngumiti siya at magalang na bumati. Medyo guarded pa ako, pero sinabi ni Jake na nandoon siya para humingi ng tawad. And nag-sorry nga siya. Sobra, humingi siya ng tawad sa lahat ng sinabi niya noon. Tapos, nagsimula siyang ikwento ang buong nangyari. Ang lihim sa likod ng relasyon ni Bella at Dylan, kwento ni Bella, si Dylan daw ay sobrang bait sa kanya sa trabaho. Laging nagbibigay ng atensyon. Dahil pareho silang OT palagi. Palaging magkasama. Lagi raw nagrereklamo si Dylan tungkol sa akin na hindi raw siya masaya at sana raw mas maganda raw ang girlfriend niya tulad ni Bella. Napasimpathize daw si Bella at nung may problema sila ni Jake, naakit siya at isang beses may nangyari sa kanila ni Dylan. Pinilit daw siya ni Dylan na makipag-break kay Jake, sinabing hindi raw bagay si Jake sa kanya. At dahil sa guilt at pagmamanipula ni Dylan, eventually naghiwalay sila ni Jake. Akala ni Bella magiging masaya siya kay Dylan kahit may age gap sila. Pero noong nakita niya ako, insecure siya. Nainggit siya sa pagiging independent ko. Na hindi ko kailangan ng lalaki para mabuhay. Nagsorry siya sa lahat ng pananakit niya sa akin noon. Sinabi ko naman sa kanya kung gaano ko pinaghirapan ang lahat. Mula sa career hanggang sa sarili ko. Ano ang nangyari sa kasal? Tinanong ko siya tungkol sa araw ng kasal. Sabi niya, pagkakita pa lang niya kay Jake, bumalik lahat ng damdamin niya. Na-realize niyang hindi niya kailanman minahal si Dylan tulad ng pagmamahal niya kay Jake. And so, sa private talk nila, parehong silang umamin ng nararamdaman. Kaya nagdesisyon silang tumakas. Iniwan ni Bella ang note para sa pamilya niya, duluyang umalis. Ngayon, magkasama pa rin sila. Masaya, in love. Naayos na rin ang lahat sa pamilya niya kahit nagalit sila noong una. Magpa-file na rin daw siya ng annulment. Ang pagtatapos, bagamat hindi pa rin ito ang happy ending na inaasahan ko, masaya ako para sa kanila. Hindi ko na rin kinausap sila ulit pagkatapos noon. Ayoko nang maging parte ng drama nila. Tutok na lang ako sa sarili ko. Sa trabaho, sa kapayapaan ko tungkol kay Dylan, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya, pero sana matuto siya. Sana tigilan na niya ang paghahanap ng partner para lang sa pera. At sana, yun na ang huling beses na kailangan kong alalahanin siya.